Sino dito yung naranasan na may emergency, kailangan mong pumunta, and your intention is to go there? Wala si Papa. May mga ganon. Joke lang. Baka ano, tananan, diba? Nagawan mo ng paraan yung gasolina, yung pamasahe, madaling araw, kahit galit ang nanay mo, wala kang pakialam. Sa buong mundo, galit sa'yo, pupunta hindi. Ngayon, tinamad ka lang bumangon, hindi ka nahahataw. Ginamit mong victim story, hindi ka nahahataw. Sorry yung iba sa inyo, minimum wage pa. Sipin mo, binigay mo lahat, 3 taon. Parehas lang kayo ng sweldo nung katrabaho mong tamad. Accountability means na, teka, mabigat yung nangyayari ngayon, tandaan mo, nabuhay mo yan. Hindi mo lang nanonotice kasi wala kang goal dati. It's because may iba ka ng gusto. Tumaas na standard mo. The standard of your mind in terms of your goals may be different. Ang tawag dyan, kasi yung puso mo nasa comfort zone, yung katawan mo nasa comfort zone, yung utak mo nasa goals. So ever wondered why kahit isip ka ng goals, stress ka? Kasi hindi ka humataw. Anong pinakamalaki mong problema sa buhay mo? Sabi sa akin, yan, yung pag tinanong ako ng ganyan. Laking problema sa akin yan. Bakit naman, sir? Kasi ayoko nang isipin yung dating problema eh. Ang pinakamalaking problema, yung kakaisip mo kung ano yung pinakamalaking problema. O sige, naisip mo ano pinakamalaki, ano na? O wala naman eh, nalaman mo lang ano yung medal mo, ang laki ng problema ko. Hindi ka kayang pakainin nun. Are you with me? Nasusundan niyo ako? Nakukuha niyo yung mga perspective. So again, take action quick, decide. Alright? And this is the formula to get anything that you want. Do you want the formula? Wag na. Ayaw niya ata eh. Bagal niyo sumagot eh. Alright? Para maging effective to, you have to do it consistently. You have to stay in that space. And I want you to dive in to the emotions that you feel and to the formula. Kasi napakasimple niya. To dive in to the goals that you achieved already. And bakit ka namumroblema ngayon? Especially yung may mga kotse, may motor na dito. At nag-top earner na. Ready na. 2 lang. Clear intention. And this is from Joe Dispenza, by the way. Plus elevated emotion. Dapat nasa self and sales master ito eh. CI plus EE. This is the formula. Ang simple. Sunod dito yung nakaranas na ng karelasyon mo, napakalayo. Naranasan nyo na yung may emergency ka sa karelasyon mo. Wala si Papa. Yung mga ganon. Joke lang. Joke lang! Taka tananan, diba? Hindi, sino dito yung naranasan na may emergency, kailangan mong pumunta, and your intention is to go there. And ang taas ng heart rate mo, elevated yung emotion mo, kailangan ko nandun, dito ko dadating. Nagawan mo ng paraan yung gasolina, yung pamasahe, madaling araw, kahit galit ang nanay mo, wala kang pakialam. Sa buong mundo, galit sa'yo, pupunta hindi. Formula. Okay, may emergency. Yung tipong tatanggalin ka sa trabaho pag hindi ka pumasok. Bagyo, pasok hindi. Immortal ka. Immortal ka, ang lakas mo. Wala ka sa mood, pasok hindi. Basa pa yung uniform mo, pasok hindi. Kung tiniis mo yun, ngayon tinamad ka lang bumangon, di ka nahahataw. Ngayon, nasaktan ka lang ng konti, may nasabi lang sa'yo. Normal naman yun eh. Ginamit mong victim story, hindi ka nahahataw? Look at it. Mainit, di ka nahahataw. Umuulan, di ka nahahataw. Pero dati nagagawa mo. Sorry yung iba sa inyo, minimum wage pa. Sipin mo, binigay mo lahat, 3 taon. Hindi ka kinakausap ng tama. Wala kang vision, wala kang goal, di ka pa nag-grow. Parehas lang kayo ng sweldo nung katrabaho mong tamad. Di ko nilalahat. Doesn't happen to everyone. But most of the time, it happens. Yes or yes? Dito, pagpasok mo pa nga lang kahit nga late ka eh. Downline ka pa eh. Diba? Dadating ka ng 7. Okay lang eh. Sunod ka dito, pasok ka dyan. May kape ka pa nga eh, pagdating mo eh. Tuturuan ka ng may-ari. Para hindi ka antukin, magpapatawa pa yung may-ari. Diba? For you to understand, I will think hard. I will monitor your movements. I will monitor your post. So that I understand that, ito na Kaizen ngayon. Ito na sila. Mahataw na, pero konti pa. Pero mahataw na. Kaya naman ni Mark makuha goals niya eh. Kaya lang ayaw mag-decide eh. Kasi sigurista eh. Pero alam niyang kaya niya. And maybe he's waiting for something to happen. Notice how you are not choosing to engage yourself in will it again. Because you know yun ang sagot eh. Are you with me? So, ako observing. Observing lang. Minsan nahataw, minsan hindi.
Minsan nasa Shangri-La, minsan nandito. Minsan kasama ko mag-golf. Minsan nagtutusok. Minsan siya yung tinutusok. Minsan nababali ng buto. Minsan siya yung babalian. But I've been observing so that I know, ito yung kailangan nyo ngayon. Are you with me? But you just have to listen. Now, accountability means na teka, mabigat yung nangyayari ngayon, tandaan mo na buhay mo yan. Bago ka dumating sa mabigat na. Hindi mo lang nanonotice kasi wala kang goal dati. Okay, I'm gonna share with you something. Meron akong gustong kotse. Okay, susulat ko na lang dito kasi nasa baba yung nanay ko. Naririnig niya. Joke lang, pinaparinig ko talaga sa kanya. Now, I have this goal. Ito. This is around the thing that I want. This is a Mercedes-Benz. Ito po yung kotse sa John Wick, basta yung ito yung kotse ng mga kontrabida. Yung mukhang rep. Familiar na. Yung kulay itim, mukhang rep, bilog yung ilaw. Ito yon. So this is around 25 million. Tapos ngayon, syempre tumingin ako doon sa Bentley. This is around 39 million. Nang problema ako. Alam mo yan, kasi diba, I'm driving a Porsche, right? Porsche is great, ang sarap, lambot, ang ganda ng suspension. And nakaupo ako sa Bentley. Iba? Alam mo yun, yung unang saya-saya ko sa Porsche ko, pag umuupo ako, yeah. Mamahayday ko pa, di ba? Ano yung lagi kong sound pag Porsche? Ay, 6 days, paano yung 6 days? Kantay mo yung 6 days? Hindi ko na-gets. Mamahayday ko pa, di ba? Naupuan ko Bentley. Di ba, driver seat. Pang may driver na siya eh. Likod, may touchscreen dito. Tapos sabi, sir, nakukuha yan. Ganon. Pinindot, lumabas, kinuha ko. Pinindot ko yung sabi, business seat. Gumalaw. Lumapit yung nasa harapan, lumabas yung table. Diyan daw pag nagla-laptop. Sabi ko, na tong relax. Hindik ko, hold mo lang, sir. Gumagano, sumasandal ng kusa. Ayaw. Yung nasa harap, gumaganon. Tapos may lumabas sa harapan ko, patungan ng paa. Hanip. I have control sa buong kotse, pati yung sunroof, nako-control ko. Tapos yung massage nyo, Charles, yung kotse may massage. Araw-araw yon Charles. Ano si Charles? Niyayabang niya yung massage niya. Guys, yung material, iba. Iba, parang nasa bahay. Parang iba talaga. Tapos, si G63, parang military car to eh. So pag sinara mo yung pinto, talagang lagabog. Hindi pwedeng hinaan mo. Talagang hampas. Kasi hindi siya sasari. Lumalagitik, yun yung branding niya. Kailangan, Bentley, opposite. Pag nilapat mo, hindi sumara, kusang sasarang ganun, dalapat. Soft closing. Wow! Tapos may rep sa loob. Ba't may rep? Tapos may lalagyan ng wine. Saka lalagyan ng wine glass. Sabi ko, ba't ganon? Sir, sa sobrang ganda ng suspension daw ng Bentley, pag nilagyan mo ng champagne, yung wine glass, nilagay mo doon, hindi daw matatapon. Balik ako. Kasi nakapark sa Lamborghini yung kotse ko eh. Balik ako sa kotse ko. Pag upo ko sa kotse ko, yung Porsche, nangatipit ko. Katin, nagigis niyo ako? It's because may iba ka ng gusto. Tumaas na standard mo. So ngayon, namang problema ako, alin kaya dito? Ngayon, itong problema ko, nakakatuwa lang pakinggan. Nakaka-stress din yan. Araw-araw ko iniisip niya, natay ako, iniisip ko, Bentley ba o ano. Nadidistract tuloy ako eh. Are you with me? Ano yung point ko? If this is you, that's your comfort zone. Tinuro ko na sa inyo to before. Alright? Nandito yung goals mo sa taas. Nandyan yung dreams mo. Nandito yung negativity or toxic. Ito yung toxic. Ito yung emergency. Okay? Ngayon, between this, the comfort zone, papunta dito, ang tawag po dyan, resistance. So, hindi po siya komportable. So, di ba meron kang normal na buhay, yung comfort zone mo, bababa. Ano gagawin mo? Ipipilit mong ibalik. You with me? You're with me? Nakita mo, LJ? Toxic to toxic. Ano ba itsura niya? Toxic yan. Wala eh. Emergency to. Okay, so, ngayon, ibig sabihin, wala ka sa komportable ka. Are you with me? So, pag ikaw, meron ka ng goal, papunta dyan, hindi rin siya komportable. Ang tawag dyan, resistance. Even if this is a good thing, maganda siya, masarap siya, ma-experience, it's a great thing, it's something better, still, hindi ka sanay. Nagigis niyo ako? Hindi ka sanay doon, especially ito. Sir, gustong-gusto ko nga yun eh. Balikan mo yung mind, heart, and body, ha? Para mas magets nyo. Okay? So, you have a mind, you have a heart, you have a body. May comfort zone yung mind mo. May comfort zone yung puso mo. Lagi kayo magkasama sa activity. May comfort zone yung body mo. Pero time will come,
Malaki na grupo niya. Iba na yung tinutusok niya. What? Nagigets niya ako. Pwede maghiwalay yung activity. Magre-resist ngayon yung katawan at puso mo. Are you with me? I'm gonna give you a better example. Attend ka ng attendant training. Okay, tumatalino ka. Oh, the standard of your mind in terms of your goals may be different. Gets? Ang tawag dyan, misalignment. Kasi yung puso mo nasa comfort zone, yung katawan mo nasa comfort zone, yung utak mo nasa goals. So ever wondered why kahit isip ka ng goals, stress ka? Kasi hindi ka humataw. Are you with me? So ibig sabihin, yung goal mo, yung utak mo nasa gusto mo, pero yung puso mo hindi pa matanggap. Kasi meron kang kailangan i-heal. Sa kailangan mo mag-willid. Yes! Okay? Yung body mo naman, ano yan para makarating dyan? Kailangan mo lang mag-take ng action. Ayun action. And then get familiar with the experience so that you can change your story. Are you with me? Susundan na ako. Pero nagets naman yung ibig sabihin na Yun pala yun, sir. Mataas na standard ko, pero naiirita pa rin ako. Parang ang bigat pa rin. tapos iisipin mo, Masama ba yung may goal? Kasi ang bigat eh. di ba? Pwedeng iba ganun parang Masama ba yung goal? kasi hindi siya masama. Hindi ka lang aligned. Nagigets ba?